Pinaligaya mo ko, Ann. Art, sumama ako sa'yo dito sa motel. Pinagbigyan ko ang gusto mo. Para patunayan sa'yo na nagkaroon ka rin ng puwang sa puso ko. Kaya naman sinisikap kong gawin ng lahat para mapaligaya ka. Alam ko. Kaya lang, unfair na patuloy ako makipagrelasyon sa'yo. Ano ibig mo sabihin? Unfair na ikaw ang kasama ko. Pero iba ang nasa isip ko. Makakalimutan mo rin ang ex mo. Gusto kong ilagay sa ayos ang lahat, Art. Mag-cool off muna tayo. Ano? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggagalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan na nasaktan, na nagmahal at muling umasa. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ella. Dalawa kaming magkapatid ng ate ko na si Nika. Ipinanganak kami at parehong lumaki sa hirap ng buhay. Magsasaka lang po ang aking mga magulang. At kung ano ang mga kaganapan, ganito po ang umpisa. Kumusta naman ang pag-aaral nyo, mga anak? Maayos naman po, Tay. Oh, bakit tahimik ka, Nika? Kinakausap kayo ng tatay nyo tungkol sa inyong pag-aaral. Palagi nyo lang tinatanong kung kumusta ang pag-aaral namin. Nakakasawa na. Ate. Anak, walang masama sa tanong ng tatay nyo. At hindi magandang pagsagot mo, anak. Ba't ka tumayo, anak? Tapos na akong kumain ni Tay. Natapos ka kaagad? Kakaunti pa lang kinain mo, ah. Pusog na ako, inay. Kumain na kayo at tapos na ako. Hala, umalis na. Tayo, Nay. Pagpasensyahan na lang po ninyo si ate. Ay, ano ba naman ang kapatid mo? Ayaw niyang mapagsabihan. Tama ka. Hayaan na lang ninyo siya. Kumain na lang tayo. Ate, bago na dyan. Naghanda ng agahan. Ate, kakain na tayo. Mag-almusal na tayo, bangon ka na. Gusto ko pa nga matulog, pero ni-istorbo mo ako. Ano ka ba naman? Napasok pa tayo sa paaralan. Bangon ka na, ate. Nakahanda na ang agahan natin. Kakain naman kayo nang wala ako, hindi ba? Hindi ako kakain dahil hindi ako gutom. Bangon ka na kasi. Nakahanda na eh. Nagugutom na ako. Malilit na tayo. Ano ka ba, Ella? Ang kulit mo. Inaantok pa ako. Pero ate, ano ba? Umalis ka na. Sinabi ko na gusto ko pang matulog. Ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Kasalanan mo, Ella, kung bakit ako pinagalitan ni inay. Wala. Pinagsabihan ka lang naman ni ina. Hindi ka naman pinagalitan na. Bakit ba kasi hindi ka pumasok sa school? Tinatamad ako. Nawawalan na ako ng kanang mag-aral. Ate! At mahirap mag-aral sa kolehiyo. First year college pa lang ako pero nahihirapan na ako. Nawawalan na ako ng interes. Ate naman. Buti ka pa dahil nasa 4th year high school ka na. Kaya hindi ka nahihirapan sa mga subject mo. Iba sa akin dahil nasa kolehiyo ako. Mahirap mag-aaral sa kolehiyo kung alam mo lang. Parang gusto ko na rin magpalit ng kurso. Ano?
ibang kurso ulit ang i-enroll mo sa pasukan? Opo, inay. Hindi ko pala gusto ang unang kurso na kinuha ko. Pero sayang ang 1 taon na ginugol mo sa kursong kinuha mo, anak. Hindi ko nga gusto ang kurso na kinuha ko, inay. Ay, ayan na naman kayo. Hindi kayo nakakaintindi. Ate, Huwag kang makialam sa usapan namin ni Itay at Inay Ella. hindi. Sige. Pag-isipan mo ng mabuti kung ano ang gusto mong kurso na kukunin mo sa susunod na pasukan. Oo, anak. Dahil sayang ang ginugol mong panahon sa pag-aaral mo kung magpapalit ka ng kurso. Alam ko, nasasayangan kayo sa nagastos ko sa paaralan sa unang kurso na kinuha ko. Paano na yan kung hindi ko gusto ang nakuha kong kurso? Totoo, anak. Nasasayangan kami talaga ng itay mo. Pero naiintindihan ka namin. Pag-isipan mo kasing mabuti kung anong gusto mong kurso, ate. Para hindi nasasayang ang pinaghirapan ni na Itay at Inay para lang makapag-aral tayo. Sayang ang pera. Huwag kang magsalita dyan, Ella. Hindi nga sinabi sa akin ni na Itay at Inay sa akin yan. Ikaw pang magsasabi. Salamat. Tapos na ang klase ko ngayon. Pwede na akong umuwi. Ella, Oh, Ate Nika. Tapos na rin ang klase mo? Uwi na tayo. huwag ka munang umuwi. Ah, Pahingi nga ako ng pera mo. ano? Di bali at uuwi ka na. Magtira ka na lang ng perang gagamitin mong pamasahe. Akin na yung pera mo. Ate. Oh, bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Kasi ate, may kailangan akong bilhin. Sige na. Ibigay mo na sa akin yung natitirang pera mo. At humingi ka na lang kay inay ng gagamitin mong pampotocopy sa sinasabi mo. Pero ate, Sige na! Ang tagal mo namang magbigay. Hinihintay na ako ng mga barkada ko. Dalian mo na, Ella! oh, ito lang ang natitira kong pera. Pamasahe ko na lang itong naiwan dito, 50 pesos. Ang tagal mo namang maglabas sa bulsa mo. Ano? Sige na, umuwi ka na. May pupuntahan pa ako. Pero, sige na nga lang. Tapos, grabe naman si Ate Nika. Ang sama ng ugali. Bigyan mo nga ako ng pera mo, Ella. Ha? Ala, saan naman ako kukuha ng pera, ate? Linggo ngayon. Wala tayong allowance na binibigay ni Inay sa linggo. Ang sabihin mo, madamot ka. Ate! Totoo naman na madamot ka. Ate, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Sinampal mo ako. Dahil madamot ka. Malaman ko lang na may pera ka. Hindi lang yan ang matitikman mo sa akin. Ate! Huwag kang magsusumbong kinay nanay at tatay dahil sasampalin ulit kita. Magsumbong ka lang. Makita mo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Bakit hindi mo ako hinintay pagkatapos ng klase mo, ha? Sinabi ko naman sa'yo na hintayin mo ako at sabay na tayong uuwi. May pinalikan lang ako sa classroom namin pero nang bumalik ako sa classroom nyo, wala ka na. Masakit kasi ang ulo ko. Kaya umuwi na ako kaagad at hindi na kita nahintay. Pasensya ka natin. Aray ko po! Wala akong natirang pera mula sa binigay ni inay. Kaya wala akong gagamitin na pamasahe. Kaya sinabi ko na hintayin mo ako. Pero anong ginawa mo, ha? Hindi mo ako hinintay! Alam mo ba na napahiya ako sa isa kong barkada dahil siya ang nagbayad sa pamasahe ko pa uwi, ha? Pinahiya mo ako! Ano bang nangyayari sa inyo? At bakit mo sinampal ang kapatid mo, ha? Paano naman kasi ito eh? Pinahiya niya ako sa isa kong barkada. Ano ba naman kayo? Sorry na ate, hindi ko sinasadya. Madamot ka kasi. Ayaw mo kong ilibre sa pamasahe. Hindi na gano'n ate. Tama na. Marami ka pang Tumigil sinasabi. na kayo mga anak. Ba't ba nag-aaway na kayo, ha? Kasalanan ito ni Ella.
Diyan na nga lang tayo. Pagpasensya na lang po kami, Tay. Ano bang nangyari, Ella? Ba't sinampal ka ng ate mo? Nasabi sa akin ng tatay mo ang patungkol sa pagsampal mo sa kapatid mo, Nika. Bakit mo sinampal ang kapatid mo? Sinabi ko na kay Itay ang dahilan. Bakit nasampal ko si Ella? Hindi na sinabi ni Itay sa inyo? Kahit anong naging kasalanan ng kapatid mo sa'yo, hindi maganda ang ginawa mo, anak. Ikaw ang panganay sa inyong dalawa. Nakababatang kapatid mo siya. Ikaw ang dapat na... Ayan na naman kayo, inay. Kahit si Ella ang may kasalanan, siya pa rin ang pinapaboran ninyo sa aming dalawa. Hindi sa ganyan. Totoo naman ang sinabi ko. Kahit halatang si Ella ang may kasalanan, ako pa rin ang pagagalitan ninyo. Hindi kita pinapagalitan. Pinagsasabihan lang kita, anak. Nay, totoo po ang sinabi niya, Nika. Ako pong may kasalanan. Ella, anak? Oo, ayan. Si Ella mismo ang nagsalita na kasalanan niya. Pero anak, hindi kayo naniniwala, inay? Hindi kayo naniniwala dahil mas pinapaboran ninyo si Ella? Siya ang mas mahal niyo sa aming magkapatid. Bakit? Si Ella lang ba ang anak ninyo? Nika, Hindi ba totoo ang sinabi ko, inay? Itay? Si Ella lang ba ang anak ninyo? Kaya palaging siya ang pinapaboran ninyo tuwing nag-aaway kami? Nika. Ayaw ko nang maulit pa ang pagsampal mo kay Ella. Kaya mas mainam yata na sabihin na natin sa kanya ang katotohanan. Ano pong ibig niyo sabihin, Tay? Anong katotohanan ang sinasabi niyo? Ella, anak. Ella, May tinatago po ba kayong sikreto sa aming magkapatid na dapat naming malaman ni Nay, Itay? panahon na siguro para malaman niyong magkapatid ang katotohanan. Anong katotohanan yan, Tay? Para niyo ng awa, sabihin niyo sa akin. Isa akong ambon. Hindi totoo ang sinasabi ninyo, Itay. Inay. Yan ang katotohanan, Nika. Ampun ka namin. Nika, anak. Paanong nangyari ang sinasabi ninyo? Naampun lang ako, Itay. Isa sa mga kapatid ko ang nagmahal sa totoo mong ina, Nika. Ngunit, hindi sila nagkatuluyan. Dahil bukod sa kapatid ko, may iba pang minahal ang ina mo na siyang nakabuntis sa kanya. Ang totoo mong itay na sinasabi kong ibang nobyo ng nanay mo. Ano? Tinalikuran ng tatay mo ang ina mo noong malaman niyang buntis ito at hindi na nagpakita. Nalaman ng nanay mo na wala pa kaming anak sa higit 3 taon na mag-asawa kami. Dahil doon, kinausap niya kami na hindi niya ipapalaglag ang bata. Basta ampunin na lang namin ang magiging anak niya pagkatapos niyang manganak. Ano? Ate Nika, Inampun ka namin at tinurin ka namin parang tunay na anak. At pagkatapos ng 1 taon, nabuntis ang ina niyo. Ikaw yun, Ella. Bakit walang sino man na nagsabi sa akin? Lampun lang pala ako. Dahil nung pinanganak ka, dito na tayo nanirahan. Kunti lang ang kamag-anak namin ng ina niyo. Kaya walang may alam tungkol sa iyo. Itay! Tinuring ka namin na parang tunay na anak.
Parte ka ng pamilya. Mahal ka namin, anak. Pati rin ako, mahal ka namin, Ate Nika. Walang magbabago sa pagmamahal ko sa iyo bilang kapatid ko. Mahalaga ka sa amin. Yan ang lagi mong tandaan, anak. Patawarin ninyo ako sa mga hindi magandang ginawa ko, inay. Itay. Lalo na sa iyo, Ena. Aking kapatid. Patawarin mo sana ako. Mahal ko din kayo bilang pamilya ko. Mahalaga kayo sa akin. Hindi ko po inakala na isa palang ampon ang itinuring kong tunay na kapatid. At dahil sa pangyayaring yun, nung nalaman namin ang katotohanan, naging mabuti na sa akin ang Ate Nika ko. Nung malaman niya ang katotohanan. Hanggang dito na lang po at ako'y nagpapasalamat sa inyong pagsadula sa aking liham. Ang nagpapasalamat, Ella. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios. Tawagin niyo na lang po akong Joe ng Pasig City. Nang magbinata ako, pinangarap kong matagpuan ang babaeng makakasama ko habang buhay. Ang babaeng pag-uukulan ko ng pagmamahal. Kaya nang makilala ko si Ann at madama kong siya ang babaeng pangarap kong makasama habang buhay, nanligaw agad ako. At hindi naman ako nabigo. Oh, bakit parang hindi ka makapaniwala, Joe? Totoo, Ann? Mahal mo rin ako? Sa palagay mo kaya, sasama ako sa iyo mamasyal dito kung hindi? Kasi Mahigit 1 linggo pa lang tayong nagkakakilala. oo. At hindi ko in-expect na magiging ang sagot mo sa akin ay oo. Prangka kasi ako, Joe. Kung anong nararamdaman ko, sinasabi ko. Salamat. Hindi mo ako pinahirapan. Ang gusto ko lang, patunayan mo sa akin ang sinasabi mo na totoong mahal mo ako. Ann, totoong mahal kita. At patutunayan ko yan sa'yo. Mapapatunayan mo yan. Mula ngayon at sa pagdaan ng mga araw. Kasi kapag nakaramdam na ako na hindi ka seryoso sa akin, hindi mo ako talagang mahal, walang dahilan para magtagal ang ating relasyon. Talaga lang, ha? Gusto mo maging seryoso sa si Joe, Ann? Siyempre naman, Helen. Seryoso ka ba naman sa kanya? Hindi ako makikipagrelasyon sa kanya kung hindi. Si Joe ang unang naging boyfriend mo. Ako rin naman ang naging first girlfriend niya. O bukas makalawa. Makikipag-iwalay ka rin sa kanya. Eh, bakit ko naman gagawin yun? Matagal na tayo magkaibigan, ano? Kaya kabisado ko ugali mo. Madali kang magsawa. Madali kang magpalit ng gamit mo. Damit at kung ano-ano pa. Ay, iba naman ang boyfriend sa mga gamit, Helen. O paano kung umirol din kay Joe yung ugali mo? Iisa ang magiging dahilan para ayawan ko si Joe. Yun ay, kapag naramdaman ko na, baliwala na ako sa kanya. Ano, Joe? Ayaw ni Ana, binabaliwala siya? Yun ang nararamdaman ko sa kanya, Kenny. Dapat pala lagi kang maging thoughtful sa girlfriend mo. Yun naman ang ginagawa ko eh. Laging siyang unahin mong bigyan ng pansin kaysa sa ibang bagay. Yun nga ang gustong-gusto niya. Kaya lang, paano kung may date kayo tapos nagkataon na may ipinararas na trabaho sa'yo si boss dito sa opisina? Yun lang. Yun ang malamang na maging problema mo, Joe. Kasi madalas na naghahabol tayo ng deadline dito sa ating trabaho. Hanggat maaari, uunahin ko si Ann. Aalagaan ko ang aming relasyon. Dahil ayoko magkasira kami. Kung mas mahalaga sa yung girlfriend mo, maganda ka na maghanap ng ibang trabaho. Kasi masamang magalit ang ating boss. Kapag hindi nasunod ang gusto niya at ang mga utos niya, madali siyang magtatanggal ng empleyado. Ipapaunawa ko yan kay Ann. Paano kung hindi niya maintindihan? Joe, dapat alam mo na gagawin mo. Alam mo na kung sinong mas pipiliin at papahalagahan mo. Ang trabaho mo o ang girlfriend mo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento.
Ay, Ba yan? sorry, Lisa. Sorry. Nakalimutan kasi ako kung saan, kaya nabangga kita. Oo, sige, okay lang. Nagmamadali kasi ako dahil malilate na ako sa trabaho ko. Sige. Teka, miss. Sayang, hindi ko nakakilala. Sinadya ko pa naman banggain siya para makakilala ko. Hindi, susundan ko siya. Aalamin ko kung saan siya nagtatrabaho. Hindi ako papayag na hindi ko siya makilala. Nasa unang pagkakita ko pa lamang, nagkagusto na ako sa kanya. Ann, sorry ha. Sorry saan, Joe? Sa nangyari sa atin. Bakit ka magsasorry? Kasi may nangyari na sa atin. Wala namang problema dun. Naging mapusok kasi ako eh. Hindi naman ako sasama sa'yo dito sa motel kung hindi ko rin gusto ang nangyari sa atin. Huwag kang mag-alala. Pananagutan naman kita eh. Saka na natin pag-usapan yun. Mag-iipon ako para pakasalan ka. Joe, saka na natin pag-usapan yan. Ang importante, pareho natin napatunayan na mahal natin ang isa't isa. Ann, seryoso talaga ako sa'yo. Kung hindi nga lang ulila ka na sa magulang eh, mamamanhi ka na ako sa inyo. Hindi lang naman tayo mag-boyfriend na humahantong sa ganito. Salamat sa pagiging broad-minded mo. Liberated lang ako. Gaya ng ibang friends ko. Isang araw, kakausapin ko ang ate Lily mo. Ha? Bakit? May itatanong lang ako sa kanya kung papayag siya. At kung papayag ka rin na Ano? mag-live-in na tayo. Live-in? Ba't hindi ka umorder ng mga paborito mong pagkain, Joe? Okay na sa akin to, Kenny. Nagiging matipid ka yata ngayon. Talagang nagtitipid ako para mas malaki ang entrega ko kay Ann. Wow. Para ka na rin pamilyado niyan. Ganun nga ang pakiramdam ko sa sarili ko eh. Sabagay, ako man ang lumagay sa katayuan mo, magiging responsable ko. Ayoko kasi magkaroon ng dahilan para magkaproblema kami ni Ann. Yung problema naman, hindi maiwasang mangyari sa kahit na anong relasyon eh. Inaasahan ko na rin yan. Dapat lang, marunong ka magdala at ang iyong kinakasama. Palagay ko naman, kung sakaling magkaproblema kami ni Ann, madali naming malulutas yun. Kaya? Oo naman. Kasi nga, mahal namin ang isa't isa. Baka naman sa una lang yan, ha? Kenny, sisiguruhin ko. Ngayon at sa darating na araw, magiging maayos ang relasyon namin ni Ann. Dahil wala akong alam na magiging dahilan para magkasira kami. Bakit kasangka ka sa bahay na itong binasag mo? Anong gusto mo? Gusto mo mukha akong basagin mo? Sige, tingnan natin. Sige. Sampalin mo ako. Saktan mo ako. Bitiwan mo ang kamay ko! Baka akala mo natatakot ako sa'yo? Ann, mula nung unang araw na mag-live-in tayo, hanggang ngayon na 3 buwan na tayo nagsasama. Wala akong intensyong takutin ka o saktan. Bakit nagbabasag ka ng baso? Hindi ko lang mapigilan ang galit ko dahil mahirap kang paliwanagan. At ako pa ang mahirap paliwanagan? Ako pa? Ako na agrabyado sa ating pagsasama? Ako? Wala akong intensyong gawin sa'yo yan! Anong wala? Halos araw-araw na lang gabi ka nang umuuwi. Ilang beses ko pa ipapaliwanag sa'yo, kailangan ko mag-overtime sa trabaho. At kapag narito ka naman sa bahay, trabaho pa rin ang inaatupag mo. Kasi nga, may sideline ako. May project ako na hinahabol ko ang deadline. Wala ka ng time sa akin! Kapag hindi naman ako naghahabol sa trabaho ko nakatutok ang oras ko sa'yo Lumalabas tayo. Dinadala kita sa lugar na gusto mo. Huwag may sumbat ang madalaw pa sa patag ng ulan na pagbibigay mo ng oras sa akin. Hindi ako luluhod at magmamakawa sa'yo para bigyan mo lang ako ng panahon. Sawang-sawa na ako sa pagpapabaya mo sa akin, sa mga pagkukulang mo. Kung wala kang time sa akin, tapusin na natin ang lahat. Maghiwalay na tayo! Hindi pa kami nagtatagal magkakilala ni Ann nang maging kami. At hindi pa rin nagtatagal ang aming relasyon nang magkasundo kami mag-live-in. Sa umpisa maayos ang pagsasama namin. Subalit habang nagtatagal, nagiging mapaghanap si Ann at matampuhin. Kaya
nagkaroon na kami ng pag-aaway. Yan na nga ba ang sinasabi ko, Ann? Ate Lily, huwag mo ko sisihin. Hindi pa kayo lubos na nagkakakilala ni John. Nagsama na kayo. Ate, naparito lang naman ako sa'yo para ihinga yung sama ng loob ko. Kung nagkakilala muna kayo mabuti bago kayo nagsama, sana nagkaalaman agad kayo ng mga tunay na ugali nyo at hindi ka nagsisisi ngayon. Hindi naman ako nagsisisi na nakisama ako kay Joe. Bakit nagbabala ka nang makipaghiwalay sa kanya? Sinabi ko lang naman yun sa kanya para magbago siya. Ann, mahirap baguhin ang likas na ugali. Ang hinahanap ko lang naman sa kanya, ako yung bigyan niya ng importansya. Huwag yung trabaho niya. Yan ang gusto mo. Dapat sundin ni Joe kung talagang mahal niya ako. Paano kung hindi masunod ng kinakasama mo ang gusto mo? Di itutuloy ko na yung bala kong makipaghiwalay sa kanya. Ate Lily, ayoko magkahiwalay kami ni Ann. Kung talagang mahal mo ang kapatid ko, Joe, Mahal ko talaga siya. susundin mo yung gusto niya. Pero ate, kapag naging sunod-sunuran ako sa gusto ni Ann, kapag siya ang madalas na pinag-ukulan ko ng atensyon at panahon ko, malamang matanggal ako sa trabaho ko. Ate, kaya nga ako naparito sa'yo. Baka matulungan mo ko sa problema ko sa kapatid mo. Hindi ka ba pwede mag-adjust? Dapat pareho kami mag-adjust ni Ann. Joe, pagpasensyahan mo na ang kapatid ko. Sana pagpasensyahan din niya ako sa mga nagiging pagkukulang ko sa kanya. Ay, alam mo kung pareho kayo magmamatigas, hindi magtatagal ang pagsasama nyo. Magkakahiwalay kayo. Muntik na pala kayong nagkahiwalay ni Ann, Jo. Oo, Kenny. Magkaibigan naman tayo kaya hindi na ako nahiyang ihinga sa'yo ang problema ko. Huwag kang mag-alala. Atin-atin lang ito. Tuwing nag-aaway kami ni Ann, halos magkasakitan kami. Tapos lagi niya akong hinahamon ng hiwalay. Mabuti na lang, napaliwanagan at napakiusapan mo pa rin siya na ayusin ang problema nyo. Lagi naman akong sumusuko kapag nag-aaway kami. Lagi akong nagpapakumbaba. Ang nakikiusap na magkasundo kami. 5 buwan na kayo, no? Yun nga, matagal-tagal na rin kaming magkasama. Hanggang ngayon, hindi pa ba kayo nakakapag-adjust sa isa't isa? Matagal na ako nakapag-adjust sa ugali ni Ann. Pero may pagkakataon na napipikon pa rin ako. Pero si Ann kamang madalas mapikon at hindi makaintindi sa trabaho mo. Ganun na nga. Gaya ng naikwento ko sa'yo, kahit araw-araw kami magkasama, gusto pa rin niyang madalas akong mag-text at tumawag sa kanya. Mabuti kung hindi tayo busy sa trabaho natin dito sa opisina. Alam mo naman na hindi tayo pwede abalahin dito sa oras ng trabaho. Hindi gaya nung trabaho niya sa drugstore bilang cashier, na maluwag ang oras niya. Siguro, pagpasensya mo na lang si Ann. Yun na nga lang ang ginagawa ko eh. Kasi kapag pinatulan ko ang pagiging unreasonable niya at sobrang mapaghanap ni Ann, talaga magkakahiwalay kami. Mag-overtime ka na naman dito sa opisina, Joe. Kailangan, Kenny. May pinararas kasing trabaho si boss sa akin eh. Naku, lagot ka na naman yan kay Ann. Hindi na. Oh, hindi ka na niya inaaway kapag kinagabi ka ng uwi. Hindi na. Ba? Ilang araw na akong ginagabi ng uwi. Wala na akong naririnig sa kanya. Ba? At hindi ko na rin siya kinakikitaan na nagtatampo siya. Mabuti naman kung ganun. Naintindihan at nakasanayan na rin niya siguro ang trabaho natin. Adi, wala ka na palang problema ngayon. Wala na. Sa pagiging understanding ni Ann, wala na akong alam na magiging problema pa namin. Basta ganitong magkasundo tayo, Ann. Wala akong kaproblema. At madali sa akin magtrabaho sa office man o rito sa apartment. Ikaw lang naman ang nag-uumpisa ng problema sa atin, Joe. Oo na. Totoo naman eh. Oh, teka. Baka magtalo na naman tayo, ha? Apuray mo nang tapusin yung ginagawa mo para makapagpahinga na tayo. Eh, mas mapapagod ako kapag ikaw ang inasikaso ko, eh. Oh, bakit bigla ka natigilan? Sino ba ang nag-text sa'yo? Wala. Patingin Isa nga. lang bagong kaibigan yan. Patingin. Bakit pa? Bakit parang ayaw mo ipabasa sa akin ang cellphone mo? Dati naman okay lang sa'yo na basahin ko ang mga text sa'yo, ah. Di basahin mo. Yan. Ano ito? Inaantok ka na ba? Joe, Sino nag-text sa'yo ng ganito? si
Si Jem yan. Bagong friend ko. Wala lang yung text niya sa akin. Wala yan. Wala. Eh, bakit parang uneasy ka? An, may itinatago ka ba sa akin? Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Matapos kong mahalatang may itinatago sa akin si Ann, naging mapagmatsyag ako sa mga kilos niya. At palihim kong binasa ang laman ng kanyang cellphone. Bagay na nakairita sa kanya. At madalas naming naging pag-aaway. Naging dahilan din, kaya lalo siyang naging malapit sa ibang lalaki. Helen, masisisi mo ba kung mahulog ang loob ko kay Art? Hindi ka dapat nagpaligaw sa kanya, Ann. Si Joe rin ang nagtutulak sa akin na maging malapit ako sa ibang lalaki. Pinangangalagaan lang ni Joe ang pagsasama niyo. Masyado siyang nagiging suspetsyoso at siloso. O syempre, hindi mo mayaalis yun sa kanya. Lalo lang kami magkakalabuan sa ginagawa niya. Ikaw man ang lumagay sa katayuan niya. Magdududa ka rin, magsaselos. Basta, ako, wala akong ginagawang masama. Ewan ko sa'yo. Helen, Kapag hindi mo iniwasan si Art, malamang tuluyan na kayo magkasira ni Joe. Kenny, habang nagtatagal, lalo kami nagkakalabuan ni Ann. Kasalanan mo rin, Joe. Wala akong ginagawang masama sa kanya. Sa'yo, hindi masama. Maliit na bagay lang na nagkukulang ka sa girlfriend mo. Pero paano kung malaking bagay sa kanya yun? Ang mabuti mong gawin, ha? Patunayan mo sa kanya na siyang mas importante sa'yo. Yun lang ang makalulutas sa problema mo sa kanya. Susundin ko ang payo mo. Mula ngayon, si Ann ang magiging prioridad ko. May salba ko lang ang relasyon namin na namimiligro ng masira. Joe? Gising pa ako dahil talagang hinihintay kita. Alas na sa'yo, baga. Hantok na ako. Huwag mo akong talikuran! Ano ba ang braso ko? Saan ka galing? Hindi mo ako nasundo kanina. Dahil may nilakad akong proyekto. Pero hindi dahilan yun na dahil hindi kita nasundo ay sasabak akong kanino at kung anong gagawin mo. Nag-text ako sa'yo kanina. Nakakain kami sa labas ng mga kaibigan ko. Kumain lang kami. Nagpatila ng ulan, kaya ngayon lang ako nakauwi. Sinungaling! Joe! Si Art ang kasama mo, hindi ba? Si Art! Ay, dahil nasasaktan ako. Bitiwan mo ko! Ann, Si Art ang kasama ko. Si Art! ano? At saan man kami nagpunta, ano man ang ginawa namin, wala ka nang pakialam. Matagal ka na walang concern sa akin, hindi ba? Kaya wala kang pakialam. Sino man ang kasama ko, saan man ako magpunta, at ano man ang gawin ko! Mag-iisang taon na tayo magkasama. Mahabang panahon ang pinagsamahan natin. Hindi pa tayo maaaring magkasundo. Alang-alang man lang sa nalalapit nating anniversary. Hindi na maaayos ang relasyon natin, Joe. Hindi ba may pangarap tayo? Hindi ko na nararamdaman at hindi ko na nakikita na kasama pa kita sa mga pangarap ko. Anong ibig mong sabihin? Sorry. Sorry, Joe. Tapos na sa atin ang lahat. Ann, baka pwedeng ayusin pa natin to. Kahit nagkakaroon tayo ng mga problema. Alam ko, mahal mo ako. Mahal kita. Nagmamahalan tayo. Hindi na kita mahal. Hindi mo na ako mahal. Tinatapos mo na ang lahat sa atin. Ate Lily, ayokong tuluyan kami magkasira ni Ann. Naniniwala ako at talagang mahal mo ang kapatid ko, Joe. Kaya ako nagpunta sa'yo. Kasi gusto na ni Ann na maghiwalay kami. Sige. Susubukan kong maisalba pa ang relasyon nyo. Ikaw lang ang alam kong makakatulong sa amin. Pero hindi ako nangangako. Ate Lily, Ano mang paliwanag at pakiusap ang gawin ko kay Ann, kung talagang ayaw niya nang makisama sa'yo, wala na ako magagawa pa doon, Joe. Mahal mo pa rin si Joe, Ann? Hindi na, Helen.
Kaninang nagmimerienda tayo. Halos hindi ka makakain sa pag-iisip mo sa kanya. Hindi ko lang akalain na sa wala rin nahantong ang pagsasama namin. Uy, nagsisikap naman ka mo si Jo na punan yung mga pagkukulang sa'yo. Huli na. Dahil kay Art. Si Art lang ang pumuno sa mga pagkukulang ni Joe sa akin. Kung hindi dumating sa buhay mo si Art, hindi kayo magkakalabuan ni Jo. Hindi, Helen. Kahit hindi kami nagkakilala ni Art, hindi ko pa rin matatagalan ang pagpapabay ang ginagawa sa akin ni Joe. Paano? Buunahan pa siya ko. Hindi na magbabago pa. Ha? Makikipaghiwalay na ako ng tuluyan kay Joe. Aalis na ako, Joe. Ann, pwede ba? Huwag ka nang tumuloy umalis. Nakaimpake na ako. At nasa taxi na yung mga dadaling ko sa bahay ng ate ko. Ann, pakiusap. Buo na ang desisyon ko. Hindi na yun magbabago. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Mahal kita. Kung talagang mahal mo ko, hahayaan mo muna ako. Kailangan talaga natin magkalayo muna. Ann, ikaw ang kailangan ko. Bigyan mo ko ng 2 buwan para pag-aralan ng lahat. 2 buwan? Sa ngayon, gusto ko muna mapag-isa. Pero matagal yun. Hahanapin ko muna ang sarili ko. Sisiguruhin ko muna ang damdamin ko. Kung hindi na talaga kita mapipigilan. Sige. Ikaw ang bahala. Diyan ka na. Ann. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Han, Ha? May sinasabi ka, Art? kanina pa ako nagsasalita. Hindi pala pumapasok sa isip mo mga sinasabi ko. Pasensya ka na. Ano ba nasa isip mo? Eh, Si Joe, hindi. huwag ka magkaila. Ang dating kalibin mo ang iniisip mo. Kaya kahit anong ganda nitong lugar na pinasyalan natin, hindi mo napapansin. Naaawa lang ako sa kanya. Wala na kayo. Alam ko. Tayo na ngayon. Masaya naman ako nakasama ka. Hindi magiging lubos ang kasiyahan natin kung patuloy mo pa rin babalikan ang mga alaala nyo ng ex mo. Art, Ang kalimutan mo na siya. Pakiusap. Pakiusap. Oh, Joe. Bakit narito ka pa sa office? Kaya ng dati, Kenny. Mag-overtime ako. Bakit ka mag-OOT? Nakita ko si Ann na nag-aabang sa labas ng drugstore. Naghihintay sa yung girlfriend mo. Anniversary niyo pala ngayon. Magsa-celebrate ba kayo? Kenny, wala na kami isa-celebrate ni Ann na anniversary. Wala na kami. Ha? Wala na kayo? Hindi ako ang hinihintay niya. Yung bagong nanliligaw sa kanya. Ano ba? Wala na kami ni Ann. Iwalay na kami. Iniwan niya na ako. Pumayag kang mag-iwalay na kayo? Ayoko sana. Pero hindi ko ugaling ipilit ang sarili ko sa taong ayaw sa akin. Sayang naman ang 1 taon yung pinagsamahan. Nanghihinayang din ako. Pero malabo na magkabalikan kami ni Ann. Malabo na. Lumapit ako sa nakatatandang kapatid ni Ann upang maisalba ang relasyon namin na nagbabantang masira. Subalit, nakipaghiwalay pa rin sa akin ang aking ka-live-in. Bagay na labis na nagdulot ng hapdi sa aking damdamin. Ann, akala ko ba masaya ka kapag kasama mo si Art? Oo, Ate Lily. Kasi nga masayahin siya mapagbiro. Eh bakit kapag kinukumusta ko nangyari sa date nyo, laging malalim yung buntong hininga mo? Ewan ko, hindi ko maintindihan, ate. Ang alin? Si Art ang kasama ko.
Joe ang naiisip ko. Iisa lang ang ibig sabihin niyan. Si Joe ang talagang mahal mo. Hindi pala madaling kalimutan ang aming pinagsamahan. Wala namang problema doon, Ann. Ate, wala na kami ni Joe. Sinabi mo naman sa kanya na pag-aaralan mo lang ang damdamin mo, di ba? Kaya nakipaghiwalay ka sa kanya. Sabi ko lang yun. Sabi mo lang? Nakipaghiwalay ako kay Joe dahil hindi ko na kayang tiisin ang pagpapabayaan niya sa akin. Hindi ka makikipagbalikan sa kanya? Kahit nararamdaman mo na may pagtingin ka pa rin sa kanya? Hindi. Ann! Sisikapin ko na lamang kalimutan siya. Ann, pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Helen, ginawa ko lang ang alam kong tama. Oo. Matapos ka makipaghiwalay kay Joe, natapos na yung sinasabi mong sakit ng ulo mo sa kanya. Kasi nga, lagi at lagi lang kaming mag-aaway sa pagdududa at pagsiselos niya. Pero sabi mo hindi ka naman masaya kay Art. Naninibago lang siguro ako. Dahil bago lang kami ni Art. Nakipagrelasyon ka na pala sa kanya. Para nga malimot ko si Joe. Paano kung hindi mo malimot? Oh, Helen, huwag kang magtiis sa relasyon na hindi ka masayaan. Makipagbalikan ka na kay Joe bago maging huli ang lahat. Huwag kang magproblema, Joe. Kenny, hindi madaling limutin ang matagal na panahong pinagsamahan namin ni Ann. Hindi lang naman siyang babae. Alam ko. Pero mahirap na ako makatagpo ng gaya niya. Sabi mo lang yan. Kenny, ginawa ko na. Para malimot si Ann, nagsikap akong ibaling sa ibang damdamin ko. Oo. Pero kahit ibang babaeng kasama ko, ang kausap ko, si Ann pa rin ang nasa isip ko. Oh. Malilimot mo rin siya, Joe. Hindi tuluyang paglimot kay Ann ang plano ko. Ano, makikipagbalikan ka sa kanya? Kung papayag siya, Kapag nagpakumbaba ka sa kanya, malamang lalong lumaki ang ulo niya. At lalo kanyang pasakitan kapag nagbalikan kayo. ewan ko. Joe, Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero sa ngayon, gusto ko makasama uli si Ann. Sana magkabalikan kami. Sana. Hello? Hello, Ann? Hello, Joe. Akala ko, hindi na tayo magkakausap uli. Buti naman tumawag ka sa akin. Kumusta ka na? Ito, hindi ko alam kung kailan ako makakamove on sa paghiwalay natin. Joe, Ikaw, masaya ka na ba sa kanya? hindi. Bakit? Napanood mo na ba yung bagong movie ni Daniel Padilla? Hindi. Yung balak natin panoorin? Bakit? Napanood mo na ba yun? Oo. Kasama mo siya? Oo. Pero habang nanonood kami, umiiyak ako. Joe, namimiss kita. Namimiss rin kita, Ann. Miss na miss kita. Sana kung tatawagan mo ako, yung may ibabalita ka maganda, na ikasasaya ko, na makikipagbalikan ka na sa akin. Komplikado na ang lahat, Joe. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Pero, kung sakali, matatanggap mo pa rin ba ako? Ann, nang mahalin kita, habang buhay ka nang hindi nabubura sa puso ko. Pero kung hindi ka na magbabalik sa akin, mas mabuting hindi na tayo magkaroon ng komunikasyon. Dahil nahihirapan ako malaman na hindi ka masaya. Pero wala akong magawa. Sobra akong nahihirapan. Kaya pala ganado kang magmerienda, Joe.
Tumawag sa'yo si Ann. Aminin ko, Kenny. Masaya ako nang malaman kong hindi happy si Ann sa ipinalit niya sa akin. At mahal ka pa rin niya. Oo. Oh, hindi siya tatawag sa'yo kung baliwala ka na sa kanya, di ba? Kaya nga, naghihintay ako ng muli akong tawagan ni Ann. O di ba, the man should make the first move? Eh, mahirap na umiksena ako. Dahil nga, may karelasyon siya ngayon. Sabagay nga. Basta ito ang titiyakin ko, Kenny. Kapag tumawag uli si Ann sa akin, hihimukin ko siyang magbalikan kami. At kapag naging kami uli, gagawin ko ang lahat para hindi na kami magkahiwalay. Pinaligaya mo ko, Ann. Art, sumama ako sa'yo dito sa motel. Pinagbigyan ko ang gusto mo. Para patunayan sa'yo na nagkaroon ka rin ng puwang sa puso ko. Kaya naman sinisikap kong gawin ng lahat para mapaligaya ka. Alam ko. Kaya lang, unfair na patuloy ako makipagrelasyon sa'yo. Ano ibig mo sabihin? Unfair na ikaw ang kasama ko. Pero iba ang nasa isip ko. Makakalimutan mo rin ang ex mo. Gusto kong ilagay sa ayos ang lahat, Art. Mag-cool off muna tayo. Ano? Ayoko maging unfair kanina man. Kaya sisiguruhin ko muna ang damdamin ko. Titiyakin ko muna kung sino talaga ang mahal ko. Bago ako muling sumuong sa seryosong pakikipagrelasyon. Nakipaghiwalay si Ann sa lalaking ipinalit niya sa akin. Ipinaalam niya yon sa akin nang muli niya akong tawagan. At sabihin niyang gusto niyang magkita kami. Ano? Buo na bang pasya mo, Ann? Oo, Helen. Nakipagkasira na ako kay Art. At magbabalik ka na kay Joe? Gagawin ko kung anong idinidikta ng damdamin ko. Pero hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Minahal ko si Joe. Minahal ko rin si Art. Kung may babalikan man ako sino man sa kanila, panahon na lamang ang makapagsasabi. Ann, Sa ngayon, susundin ko muna kung anong nilalaman ng aking puso. Ano man ang aking kahinatnan. Masaktan na kung sinong masasaktan. Joe, Ann, akala ko hindi ka na darating dito sa party. hindi maaari hindi ako dumating dito dahil ako ang nag-set na makipagkita sa'yo. Miss na kita. Joe, itawag. Huwag mo akong yakapin. Ha? Ang pagpunta mo ba rito, hindi nangangahulugan na pagbabalikan na tayo? Hindi, Joe. Hindi. Naparito ako dahil gusto ko lang magkausap tayo sa huling pagkakataon. Ayoko nang parehong mahirapan ang loob natin. Kaya tapusin na natin ang lahat ng sa atin. For good. Sa ganito ba matatapos ang mahabang panahong pinagsamahan natin? Yung mahigit isang taong pinagsamahan natin, okay na yun. Marami na tayong masasayang sandali na aalalahanin pagdating ng araw. Joe, ito na huli nating pag-uusap at pagkikita. Kung yan ang gusto mo, ikaw ang masusunod. Salamat. Salamat sa lahat ng mga magaganda at masasayang alaala. Salamat rin sa lahat ng magaganda at masasayang alaala. Hangad ko na maging masaya ka. Ako rin. Hangad ko na maging masaya ka, Ann. Goodbye, Joe. Goodbye. Goodbye, mahal ko. Goodbye.
Labis ako nasaktan sa pakikipaghiwalay sa akin ni Ann. Subalit, may magagawa ba ako kung sa iba niya natagpuan ang kanyang kaligayahan? Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.